6-man breakaway, maaga silang tumakas sa ating peloton at Piolo Kalimlim rito ang nagtataka dahil dalawa sila rito magkakampi. Sila talaga mag-uubos at magtatrabaho rito kasama si Kyle at Carl Espinosa. Itong matinding laban ngayon. Kailangan dito endurance kapag mayroon kang inside dito mga 150 dahil yung kanang ruta ngayon ay 88 kilometers at ikot lang to ng balayan. Dalawang ikot sila rito at kapag hindi sila inabot rito, pwede ka agad to magkakarimatihan dahil marami sila rito at kapag nagtulong-tulong. Pero napakahirap din itong road race dahil hindi ka dapat mapapagod talaga ng maaga rito. At kapag fresh ka dito ay ikaw talaga yung makakalamang. Pero sa haba rin ng ruta dahil tatamaan ka rin naman talaga at patuloy pa rin sila dito na nagpapalitan. Dalawang magkakampi ang kasama rito sa ating first group. At yung ating peloton talagang binakuran etong si CJ Cabreros dahil baka magiging tatlong gold medalist siya dito sa junior category talagang binakuran na tinalian para hindi makakawala rito sa peloton talagang ayaw na lang palabasin siyempre si CJ dyan nag-aantay lang din siguro siya ng tamang timing din pero napakahirap din makakawala dahil andyan naman yung mga nagbabantay sa kanya kung mga kailangan lang talagang dumiskarte at Kim Jerome nasa likuran, naghamit ang bike ng standard. Ito yung mga nasa likod nito kapag dumikit. Ito sa first group, ito yung mga babanat dahil sila ang first dito. Kung baka yung mga nasa harap, yun ang mga pagod, yung mga nasa likod, dahil talagang yan yung mga meron pang ibubuka. Dahil yung mga nasa harap, yun yung mga agresibo Dahil rito, pwedeng kapag minor muna sila dito, kumbaga inaantay, nag-iipunan ng lakas dito dahil kapag makunat dito, ito yung mga bandang part na banatan dito pero walang buwabanat dito, sabay-sabay muna sila sa agos ng panahon. Hindi talaga sila nag-uubos dahil kapag road race kailangan mo talaga na timing dahil kapag ilabas mo ng maaga yung gitna at dulo, talagang mahirapan kang tapusin. Kailangan gamitin mo talaga yung kalaban mo muna dito, chillax lang. Etong si Kim Jerome na nasa likod, pinagmamasdan lang niya ang harapan na habang may mga bumabanat din ito mga team Cebu andito sa harapan. Ito breakaway, meron siyang kakampi na nasa harapan kaya tutok na muna siya. Ito si Prince J kasama si Roy. Ito kumbaga medyo nagkagulangan na sila dito at bit-bit na dito ni Roy dahil syempre kailangan rin talagang gumawa ng moves dito at ito malakas talaga to si Prince J At ito, tutok na muna yung victory doon dahil meron siyang kakampi na nasa harapan. Si Kyle Espinosa, peloton rito, isa silang naglabasan. Tahimik lang talaga ang peloton na habang binakuran talaga nila ng husto si CJ Cabreros dahil baka makakawala na naman. At ito may mga sumubok rito mag-a-attempt ng breakaway na gusto nilang habulin. Pero kapag ikayo ay lalabas, kailangan mas mataas ang speed nyo doon sa breakaway para makakadikit kayo. Pero kapag parihas kayo ng speed, mapapagod at masasayang lang yung lakas nyo. Kailangan dadagdagan nyo pa talaga. Talagang marami na rin tayong mga nakikitang kumakalas. May mga sumubok luwas. Ayun doon si Kim Jerome kanina ay nasa likod yun. Dito ay sumubok rin siya painitin yung kanyang bagay rito. Dahil hindi ka dapat lalamigin rito dahil napakainit yung ating panahon. Dahil sa kanilang 88 kilometers kailangan hindi ka magugutom. Kailangan na fresh ka pa niyan. Kapag may ensayo kang 150 o 200 siguro niyan, kaya mong ipipiga rito. Dahil kahit may mga sasabit sa iyo niyan at ito may mga sumubok pero kita nyo naman yung mga dipinsahan nila. Kailangan mo rin talagang gamitin yung kakampi mo. Pagurin mo muna. Hayaan mo muna siya magtrabaho. Tuto ka muna. Aantayin mo yung tamang oras para ikaw ay mag-success talaga sa breakaway. Antindi talaga ng mga bata natin talagang more experience talaga at ito nagkalasan sila sa kalang breakaway. Kyle Flores talagang bumakla, sumabog yung kanilang breakaway kaya sinusubukan pa dito ni Kyle na tiisin pero ramdam niya dito yung pagod, rugi, syempre kasama yung gutom, hingal dahil sa loob ng karera. Lahat naman talaga to sila ay napapagod pero meron talagang may pang dulo talaga
Dahil rito, road race to eh. Ito yung mabigat rin talaga na kalaban. Plus ahon, ito inabot na nga siya ng ating grupo. Plus ito sabog-sabog na yung mga first group natin kanina dahil nagkalasan at saka tinamaan rin talaga sila. Minsan kapag nabunsol ka o kaya pulikat, ito yung matinding kalaban mo rito kapag road race. Kapag ikaw ay tinamaan ng pulikat, napakahirap pigilan na yan. Kahit anong lakas mo, sa isip mo na lang na kaya mo pa, pero ang sarili mo ay ayaw nang umusad rin. Dahil masakit talaga kapag pulikat na. At ito sila Piolo Kalimlim kasama si Carl Espinosa. Ito, may dalawa pa tayo sa harapan dahil 6 sila. Kanina sa kalang breakaway talagang nagkalasa, nagkaubusan talaga sila sa kalang lakas. Itong dalawa natin rito. Dito pa rin nagkakampi ni Piolo Kalimlim, nasa harapan pa. Talagang ang lakas, pero dito sa kalang dalawa unti-unti na rin talaga silang bumabagal. Pero kapag hindi ito inabot sa pag-ahon ng puting kahoy, malamang ito na yung dalawa na mananalo. Nasa kanila na ang gold at saka bronze natin. Silver, hindi natin alam kung nandun ba sa ating peloton. Pero kapag dito sa batag, inabutan na sila, maaring hindi na sila makakarimati pa. Dahil mga pagod na to, dahil nasa breakaway, kaya napakabagal na nila rito. Talagang parang inaantay na lang nila yung ating peloton, pero hindi naman sila talaga tumitigil. Yung mga panay sipa pa rin, kung kailangan nila dito, siguro ang nasa isip nila rito, sana hindi na tayo habulin. Pero kapag nakausad to sa puting kahoy, talaga at hindi sila inabot, naku, mahirapan na yung ating peloton rito. Kaya sa patag, kailangan madikitan ito nila. Dahil kapag makausad to, at ito nga, inabot sila. Talagang hindi nagtagumpay yung ating dalawang breakaway. Dahil 6 sila, nagkalasan, nagbaklasan, talagang nagkaubusan rin sila. At yung mga nasa likod na tahimik lang muna dahil hinayaan talaga nila yung mga nasa harapan. Nababanat, ito matinding abangan natin to sa ating rimatihan siguro. Ito medyo may kurpuhan kaya si Kim Jero, masaka si Prince J dyan. Dahil medyo, siyempre, Cebu at saka Bacolod, medyo saglitan lang yan, ha? Kung barko lang yan, kaya ito ay magandang abangan natin sa ahon dahil may mga climber din at may mga sprinter din ito at marami kasama dyan si Roy. Napakalakas yan. Ito pag ahon ng puting kahoy, ito nagsulo kaagad dito si Prince G. Iniwan niya yung kanilang grupo na dito dahil kapag ikaw ay alanganin sa ahon, kailangan mong umusad na para talaga makakawala at kapag hinabol rito ngayon, ano kaya makakarimati kaya yun? Dahil mga sprinter din yung mga nasa likuran. At kapag pinabayaan nila si Friends J, nako, mahirapan sila. Punakaw ba na dito si Idol? Talagang ramdam niya dito yung groggy, init ng panahon. Umaga nag-u-overheat na yung iba. Pero ang malaga rito, kapag natapos mo ang karera, kita niyo man si Abdul ang humatak nasa likuran din si CJ Cabreros. Ito unti-unti na talaga silang bumibitaw rito. Talagang grabe kapag road race talaga. Nandun talaga yung pulikat. Ito nagkalasan at nag-atrasa na sila dito dahil kapag ikaw ay talagang naubusan dyan yan, napakahirap. Kailangan more ensayo talaga. At dito naman matsasalis kapag ikaw ay hindi pa nakatapos dito. Syempre sa next year doon mo naman mapapakita sa susunod dahil masasabi mo talaga kapag hindi ikaw makatapos ay kulang pa talaga. Andito si Abdul, siya yung bumitbit ka na. Yun nga lang nag-groge rin ito dahil nasa likuran na dahil meron tayong isang solo breakaway kanina. Kapag hindi nila inabot sa pag-ahon ng toy at nakausad at fresh pa siya, nako, mahirapan din sila dahil malakas pumana yung taga Cebu na si Prince G dahil sa Iloilo lang sa dinagyang malakas talaga, pati rimati ay handa rin talaga siyang makikipag banatan rin. Ito tahimik rin kasama dito si Ken Lloyd. Ito yung bata ni Ramon, malakas talaga to. Kumbaga handa talaga yung makikipagpalitan. Ito na problema si Idol dito dahil naputol yung kanyang rayos, ganon talaga kapag nataon pa sa karera. Bakit sa ensayo wala naman? Ganon talaga. Siyempre nandito yung mga pressure, tulin, bagal. Kaya kapag medyo nagka-problem yung bike mo, talagang masasabi mo na hindi pa talaga para sa'yo. Baka sakaling next year dahil lahat naman talaga to sila ay naghahangad manalo, makapasok ng national at saka makakuha ng gold dahil 3 medalya ang pinag-aagawan rito, gold, bronze at saka silver. At kanina meron tayong mga breakaway na sana 6. Yun nga lang talaga naubusan dahil mahirap din naman
kapag sa start nandun ka na sa breakaway, yung mga pasahero talaga, yung mga nasa likod, sila talaga yung mananalo. At kapag ito ay walang humabol doon sa ating breakaway na si Prince from Cebu, ay talagang aagwat at matutuloy at masasagad na kaya niya hanggang finish line. At kapag nakausad siya sa Maytoy at hindi siya nagrugi, pwede itong na siya yung makakuha ng gold rito sa junior category ha. Pero talagang medyo malaki siya, idol ha. Ramdam niya dito na talagang pagod na ako. Pero lahat naman tayo pagod rito. Kaya kailangan kong tiisin dahil nandito na ako. Dahil inunahan niya kanina sa puting kahoy. Dahil marami sila. Talagang inunahan niya sa ahon. At ito may pang ahon, may pang panay. Kaya kapag nakakawala yung ating solo breakaway na kumanghinayang ang mga sprinter, lalo na yung mga climber din na kaya napakasipag talaga at napakalakas. Kaya dito sa ahon kailangan makausad siya rito at kapag hindi siya nagrogi, pagkalagpas niya dito hindi na ito madidikitan dahil nagkagulangan na yung ating peloton kanina. Wala nang gustong humabol. Siyempre lahat ito sila gustong manalo kapag ikaw ang nagkabol rin sa peloton, yung mga nasa likod naman ang mananalo. Yun nga lang, meron tayong nagkahabol si Kim Jerome from Iloilo gamit ang bike ng Standard Insurance. Ito na, kailangan mas mataas yung kanyang speed rito para makakadikit siya dahil kung parihas sila na 40, kung 40 din ito, ramdam rin dito ni Kim Jerome napagod na siya, grogi na, pero kailangan niyang tiisin dahil alam niya na kaya niya rito sa kanyang sarili na dikitan. Kailangan talang dagdagan pa niya yung speed rito para dumikit siya doon kay Prince G ha, dahil nasa 100 meters lang yung kanilang agwat pero galing sa jump at naghabol ng solo, pero paglingon niya meron pang isa sa likuran. Kaya ito yung pressure dahil yung naghahabol na Victoria sprinter, kapag dumikit ang sprinter dito sa kanila, lamang na kaagad si Daniel. Pero tiniis, chinaga niya dito para makakadikit. Pagod na siya rito. Ramdam na talaga niya. Umuulat na yung katawan niya rito. Paglingon, nandito na sa likuran si Daniel ng Victoria Sports. Ito na, abangan natin kung makakadikit ba siya rito. Dahil kapag ang sprinter dumikit, alam nyo na, magtago na kayo sa finish line dahil napakahirap bigilan. Dahil sprinter laban sa mga domestic climber, kaya meron talagang lakas itong si Daniel ha, dahil tiniis sinaga dahil nagagulangan na sila kung sino maghabol sa mga nasa breakaway. Dahil kapag malayo na kasi ang breakaway, parang ikaw mismo sa sarili mo nawawalan ka ng pag-asa, pero dapat hindi ka pala mawala ng pag-asa dahil hindi pa tapos ang laban, dahil tumatakbo pa ang oras, dahil kailangan tiisin at tsakain. Dalawang nasa harap, kailangan taasan pa rito ni Daniel yung kanyang speed para dumikit siya sa first group at saka sa second group. Unahin niya muna yung second group para silang dalawa magtulungan, at kapag sa last 3 laps ay hindi siya dumikit dito, mahirapan na talaga dito si Daniel sa last 3 kilometers ha. Kumbaga kapag hindi pa siya makakadikit dito, grabing tiis ito at malakas rumimate ito si Daniel ng Victoria Sports. Kaya sinubukan talaga niyang tiisin, pero malayo din kasi yung habol niya at na yung nasa likod rin talagang tinatansya niya dito. Makakadikit pa pero nararamdaman na dito yung pagod rin dahil mahirap din naman kasi na matanaw mo yung nasa harap tapos kinakargahan din. Eto, tiniis, chinaga rin ni Kim Jerome at unti-unti nang bumagal at inaantay, nasa likod na Kim Jerome, dahan-dahang dumikit, biglang nag-sidestep, binanatan na pinakalas na rito si Prince. Oh grabe, pagkadikit sabay banat pero hindi rin nagpapahiwan. Tinutukan rito ni Prince J, dinikitan. Nako, medyo nakakaramdam na ng pulikat, inantay, tinapatan, hinatak na rito ni Prince. Nasa likuran si Kim Jerome, matulin at ito umangat na ng tuluyan. Yun na nga ang ating gold medalist si Kim Jerome from Iloilo. Grabe yung kanyang ginawa. Nag-jump siya rito at dumikit ito, umangat ng tuluyan. Pero bronze naman siya at silver natin dun ay si Daniel. Rematihan rin sa ating grupo dito. Siyempre, pagka nakita mo yung finish line, hindi pwedeng hindi ka babanat dahil yan na yung huling pagkakataon mo kahit may nauna pa. Sulit ang kanilang laban. Sayang si Prince G talagang umangat na kasi. Tinamaan na siya ng gusto. Kaya talagang hindi na talaga niya natiis pa. Pero kapag
Hindi siguro pinulikat yun. Ako yun ang ating goal. Siyempre, pati sa sarili niya, kanina ay nang hinayang din siya na talagang tinamaan. Pero ganun pa man, siyempre, meron talagang para sa kanya rin. At nagiging bronze naman siya kaya masaya pa rin. At lalong-lalo yung mga nakatapos dito dahil hindi bero ang national. Kailangan talaga ay merong preparation to.